Yo, what's up sa inyo mga kuys? Welcome to my channel. Panibagong video, panibagong reaction na naman mula kay Bulalord YT. Yun, subscribe kayo sa channel niya, no? Lalagay ko sa baba yung channel niya sa may description. And syempre, subscribe kayo sa channel ko, Kuys Ahmed. Yan. Bago ang lahat. So, pag-usapan muna natin mga alien muna ulit. Dahil isa to sa mga paborito ko eh. Mga paboritong topic yan. Mga extraterrestre yan. Dahil sa lahak ng mundo, di natin alam kung tayo lang ba naninirahan dito. So yun, bagong lahat, shoutout muna sa mga green-minded dyan. Kay Kapitana, kay Miss Lenly, yan. Kay Eunice, ang bebe na lahat. Shoutout sa'yo, bebe. Kay Mami Shai, ang mami ng lahat. Kay Kudeng at na maraming PWD card. Kay Ganador, na musikero, ang aming musikero pala. Tsaka kay Bossing Moki, yan. Subscribe ka sa channel ni Bossing Moki, Encuentro Creepy TV, yan. Nalagay ko sa pabaret channel. Minsan punta tayo doon sa may channel niya. Kwentuhan tayo, nagla-live yan. Yun. So, wala naman na tayo nihintay na. Play na natin to. Ngayon, magdadive tayo sa isang fascinating topic na siguradong magiging interesante para sa iyo. Ang teorya ng crypto-terrestrial. Baka Crypto-terrestrial. Ano ba yan? Well, yan ang ating tatalakayin. Ang crypto-terrestrial theory ay isang ideya na nagpapalawak ng isipan na nagpapahiwatig na baka may tinatagong kabihasnan dito lang sa ating mundo. Oo, tama ang narinig mo. Nagpapahiwatig ang teoryang ito na mga kabihasnang ito ay maaaring nakatira sa ilalim ng lupa o kahit sa ibang dimensyon na hindi natin nalalaman. Pero bago pa tayo masyadong ma-excite, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Sa akin din, no? Alright, simulan na natin. Okay, umpisahan natin sa crypto-terrestrial theory. Medyo katulad ng sci-fi movie plot ang teoryang ito, pero siniseryoso ito ng ilang mga thinkers. Ang crypto-terrestrial theory ay nagpapahiwatig na maaring may mga lihim na sibilisasyon na naninirahan dito sa daigdig. Maaring sa ilalim ng lupa o kaya naman sa ibang dimensyon na hindi natin nalalaman. Ang term na crypto-terrestrial ay pinagsama ang crypto na ibig sabihin ay hidden at terrestrial naman na ibig sabihin ay off the earth. Kaya sa madaling salita, ito ay tumutukoy sa mga hidden earth-based civilizations. Isipin mo kung may mga advanced beings na nakatira sa mga kuweba sa ilalim ng Earth's surface o sa isang hollow earth o baka naman sa isang non-specific other dimensions. Nakakaintriga, di ba? Ang theory na ito ay inilahad ni Mac Tonnies sa kanyang librong The Crypto-Terrestrials, A Meditation on Indigenous Humanoids and the Aliens Among Us. Sinabi ni Tonnies na kung may mga precursors ang human beings some 100 million years ago, halos lahat ng bakas nila ay nawala na ngayon. Kaya ang mga hidden civilizations sa ito ay maaaring mga labi ng mga ninunong yun. I hear you ask, pero So yun, no? Siyempre sa lawak ng mundo, hindi natin alam kung tayo lang ba naninirahan dito eh. Kasi, biruin mo sa ibang planeta, hindi mo alam, may mga civilization din doon, no? Kasi, napakalawang posibleng tayo lang eh. saan ang katibayan? Well, hanggang ngayon, wala pang matibay na ebidensya na umaayon sa teoryang ito. Ito ay nananatiling isang haka-haka lamang. Pero hindi ba nakakabighaning isipin? After all, sino ba ang nakakaalam ng mga hiwaga ng ating planeta? Pag-usapan naman natin yung mga tao sa likod ng teoryang ito at yung mga nagcha-challenge dito. Ang crypto-terrestrial theory ay pinanukala nga ni Mac Tonnies. Si Tonnies ay isang manunulat at blogger na may interest sa futurism, science fiction at paranormal. Sa kanyang libro na The Crypto-Terrestrials, A Meditation on Indigenous Humanoids and the Alien Among Us, ipinakilala niya ang teory na ito sa mundo. Ngayon, kahit intriguing tong teory na ito, importante pa rin natandaan na may fair share to ng critics. Marami sa mga scientists ang nagsasabi na walang concrete evidence para suportahan ang teoryang ito. Sinasabi nila na kung talagang mayroong civilizations na nag-i-exist, malamang matagpuan na natin ang ilang traces nila sa ngayon. Ang mga critics din ay nagsasabi na ito ay theory based lamang sa speculation, hindi sa empirical evidence.
Nagbabala sila laban sa pagtanggap ng ganitong mga teorya ng walang matibay na ebidensya. After all, extraordinary claims require extraordinary evidence. Pero kung ikaw man ay isang proponent o critic, isang bagay ang sigurado. Interesting talaga pag-usapan tong crypto-terrestrial theory. Okay, so ngayon na may kaalaman na tayo tungkol sa crypto-terrestrial theory, subukan natin kung paano ito makikipagsabayan sa ibang katulad. Doon lang mapapaisip ka pa rin talaga eh. Pero disclaimer lang, no? Hindi naman natin pinatatohanan o sinasabing hindi totoo, di ba? Siyempre, lawakan lang natin ang isip natin base sa mga imahinasyon na kung ano meron man. Kasi sa lawak nga naman doon, hindi natin alam eh. Diba? Diba? Theories. Baka magulat ka na malaman na hindi lang ang crypto-terrestrial theory ang may ganitong uri. May iba pang theories dyan na nagpo-propose din ng existence ng mga hidden o unknown civilizations. Isa sa mga theory na ito ay ang extraterrestrial hypothesis. Ang theory na ito ay nagmumungkahi na ang mga alien ay galing sa ibang planeta at bumisita sa Earth. Ito siguro ang pinakasikat na theory tungkol sa alien life at pinasikat ng maraming movies at TV shows. Pero hindi katulad ng crypto-terrestrial theory, hindi ito nagpro-propose na ang mga nilalang na ito ay indigenous sa Earth. Isa pang interesting theory ay ang Silurian hypothesis. Ang hypothesis na ito ay nagpro-propose na baka hindi ang human beings ang unang intelligent life forms na nag-evolve sa planetang ito. Ito ay nagpapahiwatig na baka mayroong isang advanced civilization sa Earth millions of years ago bago pa lumitaw ang mga tao. Habang may mga pagkakapareho ang mga theory na ito sa crypto-terrestrial theory, mayroon din sila mga mahalagang pagkakaiba. Halimbawa, parehong hindi nagmumungkahi ang extraterrestrial hypothesis at ang Silurian hypothesis na ang mga sibilisasyon na ito ay nandito pa rin sa Earth, hindi katulad ng crypto-terrestrial theory. Kahit na isang speculative hypothesis, itong theory na ito ay nakakuha ng imagination ng marami at naka-impluwensya sa popular culture at scientific discourse. Yung ideya ng hidden civilizations na nabubuhay kasama natin o sa ilalim natin ay talaga namang captivating. Naka-inspire ito ng maraming works of fiction kasama ng mga libro, pelikula at mga TV shows. Ang mga kwentong ito madalas nag-e-explore kung ano ang mangyayari kung madiscover natin ang ganitong sibilisasyon at kung paano ito magbabago sa understanding natin ng buhay dito sa Earth. Sa mundo ng scientific discourse, nag-spark tong crypto-terrestrial theory ng debates at discussions. Nag-challenge to sa mga scientists na mag-isip outside the box at i-consider mga possibilities sa kung anong alam natin ngayon. Kahit na skeptical yung karamihan ng mga scientists dahil sa lack of empirical evidence, nag-contribute pa rin itong theory na ito sa mas malawak na conversation tungkol sa life on Earth at sa universe. Nagsaserve din itong crypto-terrestrial theory as a reminder kung gaano pa tayo dapat matuto tungkol sa ating sariling planeta. Ini-encourage tayo nito na patuloy na mag-explore, magtanong at itulak ang hangganan ng ating kaalaman. So kayo ba, naniniwala ba kayo doon? Na hindi lang tayo ang naninirahan dito sa ating mundong ibabaw at sa mga ibang planeta. Naniniwala ba kayo doon? Sa comment nyo na lang sa baba kung naniniwala kayo. Pag-usapan natin yan doon. Magbigay tayo ng konting oras para mag-isip sa future ng crypto-terrestrial theory. Ano kayang mangyayari kung mapatunayan na totoo ang teorya na ito at papaano kaya nito mababago ang ating pag-intindi sa buhay sa Earth at sa universe? Kung mapapatunayan nga na totoo ang crypto-terrestrial theory, siguradong isa ito sa pinakamalaking discoveries sa human history. Lubos nitong mababago ang ating pag-unawa sa buhay sa Earth. Kailangan nating baguhin ang ating tingin sa ating lugar sa universe at suriin muli ang marami sa ating scientific theories. Bukod pa rito, maaari itong magbukas sa mga bagong fields of studies. Magkakaroon ng mga scientists ng isang bago at buong mundo na kailangang tuklasin right in our own planet. Maaari itong humantong sa mga advancements sa iba't ibang fields, mula sa biology at geology hanggang sa physics at engineering. Pero hindi madali ang pagpapatunay na totoo ang theory na ito. Kailangan ito ng malaking evidence at mahigpit na scientific investigation. Marami pang ang dapat crypto-terrestrial pag-aralan. theory ay nanatiling isang speculative hypothesis. Pero who knows kung ano ang mangyayari sa future dahil sa mga advancements sa technology at sa ating patuloy na paghahanap ng kaalaman.
baka isang araw matuklasan natin ang katotohanan. Ang crypto-terrestrial theory, kahit speculative, ay nagbubukas ng mundo ng possibilities at nag-i-encourage sa atin na i-question ang alam natin tungkol sa buhay dito sa Earth. Pinapaalala nito sa atin na marami pang misteryo tong planeta natin at palaging merong higit pang matutuklasan. Kung totoo man ang teoryang ito o hindi, only time and scientific exploration can tell. Pero isang bagay ang sigurado, itong mga theories na to ang nagpapalakas ng curiosity natin at nagtutulak sa atin na patuloy na tuklasin ang hindi pa nalalaman. Kung gusto mo mga ginagawa ko dito, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe kung hindi mo pa nagagawa. At kung mayroon kang ilang topic na gustong i-cover dito sa channel, lagay mo lang sa comment section at susubukan natin gawin yan. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video. So yun, wala na. No? So yun, nag-discuss lang sila ng kung totoo ba ang theory yung may mga ibang extraterrestrial sa ating mundo o sa ibang planeta. So ayun, naniniwala ba kayo doon? Comment nyo na lang sa baba kung naniniwala kayo. And sa ngayon kasi malabo pa yan ma-discover o mahanap yung mga ebidensya na yan. Dahil sa natin, technology, medyo late pa tayo kung iba sa ibang mundong sibilisasyon, di ba? Na sobrang high-tech ng mga technology nila. So, yun. Hanggang dito na lang. Peace out.